Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kasal ni Darius at Madeline mamaya. Walang preparasyon, walang mga bisita at walang malaking handaan. Sila-sila lang, ang mag-asawang Dante at Lumina, ang anak ni na Madeline at Darius na si Mariska at si Henner, ang ama ni Madeline. Bago ayusan na mag-inang sina Madeline at Mariska, nasa kwarto lang sila at hindi lumalabas. Ang laki ng pagtataka sa mukha ng anak. Hindi niya alam paano sisimulan ipaliwanag kay Mariska ang lahat. Pero unti-unting pipilitin niyang ipaintindi sa anak ang lahat. Napadako ang tingin ni Madeline sa simpleng damit na isusuot niya sa kasal nila ni Darius. Isang white plain dress at terno silang mag-ina. Alam niyang malaking kahihiyan ang ginawa niya na halos hindi niya na alam paano tumingin sa mata ng magulang ni na Darius at Tristan. May okasyon po ba? Sino pong ikakasal? Takang tanong ni Mariska. Initian lang ni Madeline ang anak. Parang pinapatay siya ng sariling konsensya habang ganito ang trato nila sa kanya. Hindi niya deserve ang ganitong pakikitungo. Yung trato nila na para bang wala siyang nagawang masama sa kanila. Ang hirap magkonmare na parang wala lang. Kahit na nagdurusa ng kanyang kalooban. Anak, Mariska, di ba sabi mo noon gusto mong maging papa si Tito Darius? Masinsinang tanong niya. Galing mismo ang bibig ng anak niya na gusto nitong papa ay si Darius. Marahang tumango ang inosenteng bata. Opo, pero may papa na po ako. Anito. Teka ma, nasan po ba si papa? Hinawakan niya ang kamay ng anak at giniya papunta sa kama. Wala ang papa Tristan mo dito, panimula niya. Ang hirap magpaliwanag sa nasimulan niya ng pagsisinungaling noon. Ha? Bakit po ma? Matagal ko na pong hindi nakikita si papa. Biglang lumungkot ang mukha ni Mariska. Nawala ang kislap sa mga mata nito. Hindi na po niya ako mahal? Mahal na mahal ka ni Papa Tristan. Siya nga ang papa mo, di ba? Hinarap ni Madeline ang anak at tumitig sa mga mata nito. Alam ko mahirap tong intindihin. Bawat sasabihin ni Mama pakinggan mong maigi. Napakunot ang noo ng bata. Ano po yon? Tanong nito. Ako ang nagsimula ng pagsisinungaling na to at ikaw ang nagdurusa. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Si Tito Darius talaga ang tunay mong papa? Napaawang ang bibig ni Mariska at natulala. Bigla siyang niyakap ni Madeline. Sorry, patawarin mo ko kung nagkamali si Mama. Umiiyak niyang sabi. Humagulhol ng iyak si Mariska pero hindi siya gumanti ng yakap sa ina. Ayoko na sa'yo, Mama. Niloko mo ko, masama ka? Sigaw ng bata. Ang sabi mo, si Papa Tristan ang papa ko. Pero bakit ngayon si Tito Darius nang sinasabi mong papa ko? Napaiyak na rin si Madeline at napayoko. Napahawak siya sa kanyang noo at pagkatapos ay natutop ang buong mukha. Hindi siya makahinga sa paninikip ng dibdib. Pati sa anak niya, hirap na hirap siyang magpaliwanag. Kasalanan niya na pinagulo niya ang kanilang buhay na mag-ina dahil sa gustuhan niyang magkaroon ng maraming salapi at yaman. Ito ang naging sukli sa kanya. She deserved it because she was cruel, because she was selfish and greedy, because she took everything, even the things that were not meant for her. Biglang tumayo si Mariska at tumakbo papalabas ng kwarto. Hahabulin niya sana ang anak pero nawalan siya ng lakas at ng boses. Bumukas ang pinto at napalingon siya sa pumasok sa loob ng kwarto nila. Bakit umiiyak na tumatakbo si Mariska? Tanong ni Henner. Habol pa niya ng tanaw ang pinto na nalabasan ng apo. Galit po si Mariska sa akin. Ngayon ko lang po nakita kung gaano kagalit ang anak ko sa akin. Nilapitan ni Henner ang anak. Ayoko na husgahan ka sa mga nagawa mo. Nakita't alam ko lahat pero hindi kita pinigilan. Nandito ako pero nagkulang ako sa paggabay sa'yo. Sinisisi ko ang sarili ko na ang mga anak ko ay walang katahimikan ng buhay. Kasalanan ko yun lahat. Nilingon ni Madeline ng ama. Wala po kayong kasalanan dahil ito po ang pinili kong buhay, sabi niya at pinunasan ang mga luha. Alam niyo po ba nung iniwan niyo kami ni Mama, galit na galit din ako sa inyo? Kasi pinili mong samahan at alagaan ng anak niyo sa ibang babae. Naghirap kami ni Mama pero masyadong mabait si Mama. Pinatawad at tinanggap ka pa rin niya sa buhay namin. Ipinangako ko sa sarili kong hindi ako tutulad kay Mama na mabait sa lahat, kaya siguro naging ganito kasama ang ugali ko. Napangiti pa siya pero panay na ang pagduro ng mga luha. Umiling-iling si Henner. Hindi ka masama.
Hindi rin totoong masama ang ugali mo. Naging masama ka lang dahil sa mga naranasan mo nung bata ka pa at ako ang nagtanim nun sa puso mo. Pinagsisisihan ko ng lahat ng yon. Kahit ang mga kapatid mo galit sa akin, naiintindihan ko kung bakit. Pero tandaan mo, andito lang palagi ang papa mo. Gaano man kahirap ang lahat, nandito lang ako. At hindi na magkukulang pa sa pagmamahal sa iyo, sa inyong tatlo. Umupo si Henner sa tabi ng anak at niyakap si Madeline. Lumabas ng bahay si Catriona para ilabas saglit sa Trevor, pero nasira agad ang magandang araw niya nang masalain si Tristan. "Good morning, Mrs. Hale." Matamis ang iting bati ng binata. Umusok agad ang ilong ni Catriona sa narinig. "Anong maganda sa umaga kung ganyan agad ang bati mo? Pwede ba ha? Tigilan mo ko? Huwag mong sisirain ang araw ko." Napanunok si Tristan. Naging mas tigre yata ang asawa niya ngayong umaga. "Flowers for you, Catriona." Sabi pa niya na nailahad ang bulaklak. Tiningnan lang niya iyon at hindi tinanggap. Napapagod na ang kamay ni Tristan habang nakalahad ang bulaklak. Pero maya-maya kinuha rin niyo ni Catriona. Napangiti siya ng lihim. "Hoy, huwag kang magsaya. Hindi porket kinuha kong bulaklak ay okay na tayo." Pagsusungit pa rin ni Catriona. Napakamot si Tristan sa kanyang ulo. "Ako na ang mag-aalaga kay Trevor. Baka pagod ka na." Napatingin si Catriona sa anak. Parang tuwang-tuwa pa nga ito na nakikita si Tristan. Panay ang ngiti ng anak niya. Mag-abang nga sila. "Sige, ikaw ang mag-alaga sa anak mo. Aalis nang ako. Sasamahan ko si Ate May na mamalengke." Lumapad ang ngiti ni Tristan. Kinuha niya ang kanyang anak kay Catriona. Pumasok to sa loob ng bahay at pumunta sa sumunod din si Tristan. "Ate May, tayo na sa palengke, tanghali na." Tawag ni Catriona. Naglalakad naman si Ate May papunta sa sala, pero natigilan ito na makita si Tristan. "Sino namang magiging bisita mo? Kamukha ni Baby Trevor?" tanong niya. "I'm Tristan Hale po. Ako po ang father ni Trevor." Si Tristan na ang nagpakilala sa kanyang sarili. Napaawang ng malaki ang bibig ni May habang dahan-dahang tumingin kay Catriona. "Ate May, totoo pong sinabi niya." Malamig na sabi ni Catriona. "Hala, Tristan Hale? Yung may-ari ng Lumina Essence?" "Hindi po sa akin yon, sa parents ko po." Pagtatama ni Tristan. Biglang hinila ni May si Catriona sa gilid. "Binigla mo ako sa tatay ni Trevor. Maimpluwensya pala't mayamang taong nakabuntis sa'yo." Mahinang bulong niya. Tamang sila lang ni Catriona ang nakakarinig. "Ate, mahabang kwento po. At saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo." "Hoy Catriona, mamaya ha, ikukwento mo sa akin ang lahat." Lumabas naman ang kwarto niya sa Celestine. "Good morning, Ate Catriona at Ate May." Mabilis na bati niya. Napadako ang tingin niya sa lalaking may hawak sa pamangkin. "Ate, sino yon?" "Tatay ni Baby Trevor." Kilig na sagot ni May. "Gwapo, no? Si Tristan Hale palang tatay ng pamangkin mo." Nanlaki ang mga mata ni Celestine sa narinig. Biglang napatingin sa kapatid. Wala namang reaksyon si Catriona. "Ate Catriona, totoo ba?" "Mamaya nyo na nga ako intrigahing dalawa." Tugon na iwas ni Catriona. "Ate May, tayo na para makauwi tayo kaagad. Maigi nang may mag-aalaga kay Trevor." Nilapitan ni Celestine si Tristan. "Good morning po, Mr. Hale. Ako po si Celestine Hope. Sister ka ni Catriona? I already know you." Putol ni Tristan sa pagpapakilala ng nakababatang kapatid ni Catriona. Napangiti lang ng alanganin si Celestine. "Nakakahiya po sa inyo. Ako na po mag-aalaga kay Trevor." "Nope, ako na. It's okay. Wala naman akong pasok sa restaurant." Tanggi ni Tristan at napabaling kay Catriona. "Huwag na kayong mamalengke, Catriona. Ilista nyo na lang ang mga bibilhin ninyo at iuutos ko na lang." Natuwa si May. "Maganda nga yan. Mainit sa palengke eh. At saka siksika ng mga tao." Muling napatiim si Catriona. "Hindi. Kaya ko mamalengke," madiing sabi niya. Natutop ni May ang kanyang bibig habang nanggugulat naman si Celestine sa naging asal ng kanyang kapatid. "Ate, nagmamagandang loob lang yung tao. Pwede naman kaming mamalengke ni Ate May eh. Madalas namin ginagawa yun tuwing umaga. Maganda ka na't may pasok ka pa." Malamig pa sa yelong sabi ni Catriona. Marahas na napabuntong hininga si Celestine. "Nag-almusal ka na, Mr. Hale?" "Kuya Tristan na lang. Masyado ka namang formal." "Okay po, Kuya Tristan."
Nahihiyang sabi ni Celestine. Baka gusto mo pa ng kape. Naparol ang mata ni Catriona dahil sa todo asikaso ang kapatid niya kay Tristan. Lalaki lang lalo ang ulo nito. Aakalain na welcome siya sa bahay nila. Papa, gusto ko pong makilala mga kapatid ko. Pwede po bang papuntahan mo sila dito sa kasal ko? Saglit na natahimik si Henner. Ito ang pagtanggap na matagal na nang hinihintay mula kay Madeline. Ang kagustuhang makilalang anak ng kanyang nakababatang kapatid. Tinawagan ko sila para makapunta sila dito. Masayang tugon ni Henner. Kaya pala hindi mo masabi sa amin kung sinong tatay ng anak mo. Napakayaman pala niya. Catriona, ang swerte mo. Ikaw ang babaeng pinagpala sa lahat. Isang Tristan Hill ang naging karelasyon mo at ama ni Trevor. Naku, sisikat kang parang artista. Bulalas ni May habang naglalakad sila papunta sa palengke. Di naman malayo sa tintirhan nila ang palengke, kaya po pwede lamang lakarin. Hindi swerte yon, Ate May. Nagkataon lang na empleyado niya ako sa Luminescence noon, sagot niya. Pilit itinatago ang totoong ugnay nila ni Tristan noon. Abay hindi. Ang magkagusto sa'yo si Tristan iba. May nakita siya sa'yo na hindi niya nakikita sa iba. Walang espesyal sa kanya para magustuhan ng isang Tristan Hale. Isa pa rin siyang simple at mataas ang pangarap na babae. Hindi na sumagot pa si Catriona. Ayaw ng dugtungan ang pinag-uusapan nila. Baka kung saan pa mapupunta yon at masabi lang niya na hindi pwede dahil may asawa na si Tristan. May pamilya ng tao, hindi na siya dapat pang pumupunta sa kanilang mag-ina. Binili na nila ang lahat ng kanilang mga kailangan na uulamin para sa pang isang linggo nilang budget. Pagkatapos sumakay sila ng trike pa uwi sa bahay nila. Wala pala si Xander, anak ni May. Nag-aral to sa isang exclusive na university at nagdo-dorm. Buwanan lamang tong umuwi sa kanila habang ang asawa ni May ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagkapasok ni May at Catriona sa loob ng bahay, naabutan nila ang mag-ama sa sala. Nakahubad ba raw ang binata na nilalaro si Trevor. Napahinto si Catriona. Sinuyod ng tingin ang maskuladong katawan ni Tristan. Nakakatakam pa rin ang muscles at biceps nito na alaga sa gym, lalo na ang ibang layer ng pandesal ni Tristan sa tiyan. Napatikim si May para kunin ang atensyon ng dalaga. Napaigtad si Catriona at biglang napaiwas ang tingin kay Tristan. Pinamulahan kaagad siya ng pisngi, tila nahiyang matagal na pala siyang nakatitig sa binata. Halika na, dali na natin sa kusina tong mga pinamili sa palengke. Huhugasan ko pa mga isda. Natatawang yakag ni May. Parang nahiya si Catriona, napaiwas at nauna nang naglakad papunta sa kusina. Iniwas ang mukha. Ayaw niyang makita ni May ang pamumula ng kanyang buong mukha. Napako rin ang mga mata ni May sa binata. May nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanya habang naglalakad papunta sa kusina. Pagbalik ni Catriona sa sala, ganon pa rin ang ayos sa Tristan. Bakit ka ba nakahubad? Pagsasungit na namang tanong niya. Napatayo si Tristan na karga ang anak. Parang sanay na sanay itong kumarga ng bata. Mainit Hinubad ko muna ang polo ko at saka nagugusot. Di sana may nagsando ka man lang sa loob ng polo mo o di kaya nagdala ka ng pamalit. Saka pwede mo namang buksan ang electric fan kung naiinitan ka. Wag na, okay na to. Papawis ba? Parang exercise na rin. Pagdadahilan ni Tristan. Wala ka sa bahay mo. Doon pwede kang magubad ng damit mo. Walang makakakita sa'yo. Dito pagpupiestan ka ng mga mata ng kapitbahay natin. Lalo na ng mga marites sa labas, aniya. Napatingin si Tristan sa labas. Napakamot siya ng kanyang ulo. Wala namang mga tao sa labas at sarado ang pinto para makita siya sa loob ng bahay ng mga kapitbahay. Baka may t-shirt na kakasya sa akin. Pahiram na lang ako, sabi niya. Kumibot ang labi ni Catriona at napairap. Napipilitan na pumunta siya sa kwarto. Ines na naghanap ng pwedeng magkakasya na t-shirt niya kay Tristan. Wala namang kakasya sa laki ng katawan niya. Bulong-bulong na bulalas niya. Naiirita na talaga siya. May balak pa yatang sa kanila mananghalian si Tristan. Parang walang balak umuwi. Isang white t-shirt ang nakuha niya. Di niya lang alam kung kakasya sa binata. Binalikan niya si Tristan sa sala. Napahinto siya sa paglalakad nang makitang pinapatulog nito si Baby Trevor. Karga ang anak at hinihele. Ang ganda nilang pagmasdan at panoorin. Ang isang Tristan Hale nagpapatulog ng bata, parang di bagay sa personalidad nitong ruthless tycoon.
Napangiti si Catriona, walang reklamo ang kanyang anak. Malakas talaga ang lukso ng dugo sa kanila. Kahit ilang beses pa lang silang nagkikita na mag-ama, may koneksyon na kaagad. Makikita sa bawat ngiti ng kanyang anak habang karga at nilalaro ni Tristan. Tumulo ang luha ni Catriona nang maalalang hindi magiging buo ang pamilya nila dahil sa meron ng nagmamay-ari kay Tristan. Meron tong totoong pamilya na naghihintay sa kanya sa mansyon. Mabilis niyang pinahid ang mga luha niya at pilit na umakto ng normal. "Oh, magbihis ka na. Ako na magpapatulog kay Trevor." Sabi niya at nilapag ang t-shirt sa upuan. Nilapitan ni Catriona ang mag-ama. Napatitig si Tristan sa mukha ni Catriona habang kinukuha sa kanya ang kanilang anak. Wala pa ring reaksyon ang mukha nito. Malamig pa rin ang pakikitungo at kung itrato siya ay parang estranghero. "Okay lang naman, ako na ang magpatulog sa anak natin." Wika niya na sinusot ang t-shirt. "Nakakaya naman sa'yo, hindi mo to gawain, kaya hindi mo na kailangan gawin. Catriona, I am just trying to help you. At gusto ko lang na mapalapit sa anak ko at sa'yo. Makabawi rin sa mga panahong hindi ko kayo kasama." Anito? Nagsalabo ang kilay ni Catriona. Tila merong nakakalimutan si Tristan. "Kung gusto mong mapalapit kay Trevor, hindi kita pipigilan. Wag na lang ako, dahil wala kang aasahan." Sagot niya at tumalikod na sa binata. Napahinto siya pero di nilingon si Tristan. "May binili akong kakanin, baka gusto mo. Total sanay ka na sa bahay ko, ikaw ang bahalang mag-asikaso para sa sarili mo." Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Celestine. Napatigil siya na makita si Tristan Hale sa loob ng bahay nila at nakaupo sa sofa. "Magandang araw po, Kuya Tristan." Bati niya na hindi pa rin sanay na tinatawag na kuya ang binata. Ginantihan niya na malawak ng ngiti si Tristan. "Oh, Celestine, ang aga mong umuwi," sabi ni Catriona na naglalakad papalapit sa kanila. Napatulog niya na si baby Trevor at nasa kunan nito. Napabaling ang tingin ni Celestine sa kapatid. "Si Papa, tumawag siya kanina sa akin sa school at pinapunta niya tayo sa kasal ng kapatid natin. Ngayon na." "Kasal daw niya," imporma niya. Nagulat si Catriona. Tila parang nahigit niya ang kanyang paghinga. "Pinapupunta niya tayo doon?" "Oo ate, sa katunayan nga, ipinadala ni Papa ang address kung saan ang kasal." Hindi nakaimik si Catriona. Tanggap na kaya sila ng half-sister niya? Parang ang hirap paniwalaan. Ang laki ng kasalanan ng mama nila sa unang pamilya ng papa niya at may intindihan niya kung magalit ito sa kanila. "Punta tayo ate, inaasahan tayo ni Papa. Gusto ko ring makilalang kapatid natin sa ama." Udyok ni Celestine sa kanya. "Pero hindi ko alam kung sigurado na bang tanggap tayo ng kapatid natin." "Celestine, naiintindihan ko kung ayaw niya tayong makita." Nalungkot bigla ang mukha ni Celestine. Gusto niya talagang makilala ang kapatid niya sa ama. May agam-agam si Catriona. Ayaw niyang mapahiya sa maraming tao, lalo na't kasal yon ang kapatid nila sa ama. Sisirain nila ang masayang pagdiriwang nila. "Sasamahan ko kayo." Sabat na presenta ni Tristan. Tahimik ang paligid. Nasa harap na isang maliit na mesa si Madeline at si Darius. Parehong nakasuot ng simple sa kanilang kasal. Sa gitna nila ay ang judge, nakasuot ng barong. May mga papeles sa harap. Sa gilid ng sala nakaupo ang magulang ni Darius at ang papa ni Madeline, katabi si Mariska na tahimik na nanonood. "Sa bisa ng batas, idinedeklara ko kayong mag-asawa na. Congratulations!" Nakangiting sabi ng judge. Ngumiti si Madeline, nangingilid ang luha. Tinapik ni Darius ang likod ng kamay niya. "I want to just say it to you. I love you, Madeline." Nagulat si Madeline sa sinabi ni Darius. Mahal siya ni Darius? Totoo ba? Marahang tumango si Darius na matamis na nakangiti. "Mahal din kita," nahihiya pang tugon ni Madeline. And they kissed passionately sa harap ng pamilya nila. Nagpalakpakan sina Dante at Lumina. Hindi man to ang granding kasal na inaasahan nila, pero masasabing puno ito ng pagmamahalan. Humarap sina Madeline at Darius sa mga pamilya nila, nang biglang pumasok naman sina Tristan, Catriona at Celestine sa mansyon. Gulat ang nakarehistro sa mukha nilang tatlo. Nagkatinginan ng lahat sa gawin nila. Sina Darius at Madeline sa harap ng judge. Napatingin si Catriona kay Celestine. Nagtatanong ang mga tingin ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya pala parang pamilyar ang mansyon kay Catriona.
Kanina pa niya pinag-iisipan kung nakapunta na siya dati pa at nakumpirma niyang mansyon kina Tristan ang mansyon na pinuntahan nila na ibinigay ng papa nila na address. Masayang nilapitan ni Dante at Lumina ang panganay na anak. Mabutit nakapunta ka, Tristan, sa kasal ng kapatid mo, ani Lumina. Mom, hindi ako nagpunta dito para kina Darius at Madeline. Sinamahan ko lang sina Catriona at ang kapatid niya. Malamig na tugon ng binata. Nabibigla na napatingin si Lumina kay Catriona. Napalunok siya. Bakit? Sino nag-imbita sa kanila? Mga tanong ni Lumina na nagpalingon kina Madeline at Darius. Pareho silang walang alam. Kasal ni na Darius at Madeline? Nalilitong tanong niya at saka napatingin kay Tristan. Yes, Catriona. Kasal na nga sina Darius at Madeline. Ibig sabihin, hindi talaga kami mag-asawa ni Madeline. Fake ang marriage namin at ikaw ang totoong Mrs. Tristan Hale. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Garalgal ang boses ni Catriona. Mga tanong, naguguluhan siya at sobrang litong-lito sa mga nangyayari. Pumunta sila dito dalang sabi ng papa nila kasal ng kapatid niya. Half-sister niya ikakasal. Ibig bang sabihin nun kapatid niya si Madeline? Kinasal tayo nung pinalitan ko ang kontrata na ibinigay ni Rosalie sa'yo. Natatandaan mo pinapirma kita ng panibago? Hindi mo binasa pero kung binasa mo, ang kontratang binigay ko, malalaman mong marriage contract yon. Aaminin ko sa'yo after my business trip. Pero umalis ka na lang bigla nang hindi ko alam ano ang dahilan mo. Natulala si Catriona sa nalaman mula kay Tristan. Hindi niya inasahang kinasal na pala sila noon pa. Natauhan lamang siya ng yakapin ni Tristan na asawa na pala niya. Hindi pa niya alam ang ire-react sa mga nangyayari. Ang dami ng gumugulo sa isipan niya. Sobrang dami niyang tanong na hinahanapan ng sagot. Naglakad papalapit sina Tristan sa bagong kasal. Tapos na ang kasal? Untag ni Tristan. Parang hindi sila imbitado. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Madeline na ang lakas ng kaba sa dibdib na makita si Catriona. Hindi makaimik si Catriona at nanatiling nakatayo. May hinahanap ang kanyang mga mata. Papa, sambit ni Celestine na makita ang amang si Jenner.